Samahan po kami magpuri sa ating Panginoon. Praise. Jesus. Hallelujah. Tunay na mag-worship tayo sa ating Panginoon. Tunay na siya ay pagpuni, dakila at tapat sa ating mga buhay. Yes, Lord. Salamat po. Jesus.
Lord, na magpakailanman mo kaming minahal, Panginoon. Salamat sa pag-ibig niyo. Thank you, Lord Jesus. Sadya ay
Okay, so good morning. Pakibati mo yung katabi mo. Good morning. Sabihin mo, Happy New Month. Bagong buwan na po tayo. December na. Yan, sige. Paayaw ah. Ay, Jansen, pakiano mo nga ito. Nakalimutan ko ilagay. Senior moment na si Pastor. Anyway, sa pinagpalang bagong buwan sa inyong lahat, ngayon po ay unang araw ng December. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Napakabilis ng araw. No? So, bali, 30 days na lang. Tapos na ang 2024. So, palakpakan natin ang Panginoon. Ano pa, Tinulo? Yun, mamasko daw kaya Tinulo. Mga bata, pila ko kay Lola. Yan, anyway, so, kumusta na po bang taon natin so far? Tayo po ay nasa ika-12 buwan na. So, before we proceed with our communion, let's pray muna. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa 11 buwan ng kanyang faithfulness, 11 buwan ng kanyang katapatan, 11 buwan ng kanyang pagpapala at pangangalaga. Sino rito masaya, inaalagaan, iningatan siya ng Panginoon mula January hanggang November, di ba? At alam ko hanggang end of December, hanggang next month, January. So let's pray. Sige, hanap kayo ng kapartner, no? Let's just thank the Lord, pasalamatan natin ng Panginoon. And later on, may ilalapit din tayo sa Kanya ng mga pangangailangan, ilapit natin. Gawin natin habit ito na isama po yung mga prayer item every Sunday. Sige. So grab a partner. So, sige, mag-isip kayo ng 3 bagay na ipagpapasalamat niyo sa Diyos. This first day of December, find something to thank God for. 3 things, no? 3 things, 3 blessings, no? 3 experiences, mga experiences, karanasan. Maganda pong gawin yan. No? It's a good habit to find something to thank God for. Karoon tayo ng attitude of gratitude. Yan, maulan na, pero salamat Lord, hindi ganun kainit. Di ba? Salamat Lord, kailangan ng aming bayan ng tubig. Salamat po, nagpadala kayo ng tubig sa pamamagitan ng ulan. Salamatan mo ang Diyos sa iyong mga estudyante kung nakakapag-aral kayo. Thank you Lord sa aking pag-aaral. Salamat po, pinagpapala niyo yung aming mga magulang para kami makapasok sa eskwela. Sa mga magulang, salamat po. Yahweh Jireh sa pagpapala. Kaya po, napag-aaral namin ang mga anak. Kaya po namin i-sustain yung pang-araw-araw naming pangangailangan dahil sa inyo po, sa inyong biyaya. Salamat po. Salamat po. Salamatan mo, Panginoon, sa pag-iingat, protection. Thank you, Lord, for your provision of protection every day in, day out, mula January hanggang November. Up to this point, and we know beyond this point, iingatan niyo pa rin po kami. Salamat po. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And now ask the Lord for any provision you need for the new month. Lord, salamat po sa inyong pagpapala. Hinihingi po namin itong provision na ito. Meron ba kayong iniinda na gastusin? Lord, provide. Provide for the needs of your sons and daughters. Provide for their physical needs. Meron mang kagalingan na kailangan sa anumang uri ng karamdaman, we ask for your provision of healing.
be upon everyone. Maging sa aming mahal sa buhay. Sige, itaas nyo. Kung meron kayong mahal sa buhay na may karamdaman, itaas nyo sa Panginoon in prayer. Tinataas po namin ang aming mahal sa buhay na may iniindang physical, emotional, maging mental, Lord, na struggle. Tinataas po namin. Yahweh nga pa, haplusin niyo po. Jesus, the great healer, let healing flow. Tinataas po namin ang aming mga kababayan, Lord. Yung mga nasalanta ng bagyo, we lift them up to you. Recovery be upon them. Lord, covering, Lord, be upon them. In Jesus' name. Salamat po. Sa aming pagpapatuloy, Holy Spirit, hinihingi namin ang inyong gabay, hinihingi namin ang inyong liwanag sa aming pag-uusapan ngayong umagang ito. Bigyan nyo kami ng malinaw na pag-iisip at bukas ng puso para tumanggap mula sa inyo whatever you have in store for us this morning. That's our prayer. In Jesus' name, everyone say Amen. 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 Yan. Sanayin niyo po yan, tatlong bagay o kahit isang bagay na ipagpapasalamat sa Diyos. Yan. So ngayon, sabi nga ni Ate Len, wag muna pupunta ng Sunday school yung mga bata kasi tayo ay may Communion Sunday. Sabihin niyo nga, Communion Sunday. So every first Sunday tayo ay nagkakaroon ng banal na hapunan. Nagsasalo-salo tayo bilang isang pamilya. Di ba yung mga pamilya sabay-sabay kumakain yan? Hapunan, tanghalian, almusal, at sa Noche Buena. So ganun din, buwan-buwan nagsasama-sama tayo, sabay-sabay tayo kumakain at umiinom ng juice. So ginugunita natin yung sinabi ni Jesus. So paliwanag lang dito, we practice open communion. So mga bata, pwede kayong makibahagi. Mga lang po, gabayan lang sila, mga teachers and mga magulang, na yung kanilang kakainin, hindi na po yan biskwit o hindi na yan tinapay, yan na po ay katawan ni Jesus. At yung juice, yan na po, it symbolizes the blood of Jesus. Okay? Pag-pray natin yung ating gagamitin ng mga sangkap. Let's pray for the communion elements. Let's pray. Panginoon ng ani, the Lord of the harvest, salamat po. Nagpapasalamat po kami sa aming pagsasalusaluan ngayong umagang ito. As we commemorate the Lord's Supper, yung banal na hapunan. Salamat po sa bunga ng lupa na naging tinapay at sa katas ng ubas na aming iinumin. Lord, hinihingi namin ang inyong basbas. Ito ngayon ay katawan at dugo na ni Jesus. And as we partake of this, may we be reminded of the passion, death, and glorious resurrection of our Lord Jesus Christ, on whose victory nakikiisa po kami. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige, palakpakan natin ang pangatas. Pwede na po kayong kumuha dyan. So, kumuha lang, mga bata. Sabay-sabay tayong kakain, sabay-sabay tayong iinom. No? Pila lang kayo. Pila. Sa mga kids, yung hawak nyo, ingatan nyo ha. Sabay-sabay tayong kakain at sabay-sabay tayong iinom. Na wala mo nakakain at wala mo na magsisip ng juice. So isipin nyo na yung inyong hinahawakan ngayon, sabi ni Jesus, yan na yung body at yan na yung blood niya. Okay? Ito yung ating gagawin. So, hindi lang ito isang seremonya o ritual every month. Ito ay ginagawa natin bilang pag-aalaala kay Jesus. Sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So, tandaan natin, mamaya, whenever you eat this bread, ito, symbolizing itong breadstick, and whenever you drink this cup, symbolized by this juice,
no, na pinag-pray natin. Sabi rito, you proclaim the Lord's death until He comes. Kaya maganda po, pag ginagawa natin ito, gawin natin ito ng may pananampalataya, faith. Gawin po natin ito, no, na karapat-dapat, worthily. At gawin po natin ito ng may pag-asa, hope. No, gawin natin ito. No, na pag ininom natin, kinain natin, nakikiisa tayo sa tagumpay ni Jesus. Okay? Kaya kung meron man na makakahadlang, di ba alam niyo sa bahay, kailangan nagugas ng kamay, malinis bago kumain. Ganon din ang gawin natin. Now, before we partake of the Lord's body and blood, let's come before the Lord in confession. Sige. Kaya sa atin natin ang ating mga sarili, na kung meron mga bagay o mga nagawa, naisip, nasabi, nadama na hindi karapat-dapat para makibahagi dito, paayos tayo sa Diyos. No? Yan. Sige, siya sa atin natin ang ating sarili. Meron ba tayong naisip? Meron ba tayong nasabi? Meron ba tayong nagawa o hindi nagawa na hindi nakalugod sa Diyos? Ilapit natin ngayon. Pinatin, Panginoon, patawarin niyo po ako dito sa mga kasalanan na ito. Sige, right now, no, make an examination of conscience, confess, and repent. Patawarin niyo po ako, sumagot ako sa aking magulang. Patawarin niyo po ako, nagdabog ako. Yan, sa mga magulang, patawarin niyo po ako, may nasabi ako. Patawarin niyo po ako, may pagkukulang ako. And we receive your forgiveness, Jesus, we receive your blood. By faith, we know we are covered by your blood. Your blood washes away all our sins. Nugasan kami sa aming mga kasalanan. Gawin niyo po kaming marapat na makibahagi sa banal na hapunan na ito. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, mga bata, tayo po ngayon magsalo-salo bilang isang pamilya, banal na hapunan. That night, sabi ni Pablo, for I received from the Lord what I also pass on to you. Sabi niya, the Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. So Lord, salamat po for establishing, Lord, the Lord's Supper na nagpapaalala sa amin. By your wounds we are healed. Nagpapaalala po sa amin, Lord, by your body, Lord, we were redeemed. Lord, na kami ginawang buo dahil sa inyong ginawang pagpapakasakit. As we partake of this body, may we partake of your victory on the cross. That's our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, sabay-sabay natin kainin. Tinapay. And Lord, we receive healing. Okay, kapatid, receive healing kung kailangan mo ng kagalingan. Magpadaloy po kayo ng kagalingan sa aming kalagitnaan. Maging yung nakikisabay po, Lord, sa aming broadcast, anong araw man ito. We claim your anointing, the anointing of healing be upon our midst. Healing, Lord, physical healing. Healing, Lord, emotional healing. In Jesus' name. Tanggapin mo yung kagalingan, kapatid. Anumang pananakit ng katawan, anumang kirot, anumang imbalance, no, sa uric acid, blood sugar, cholesterol, let healing flow. Pananakit ng ulo. Sige, receive your healing. Kung may hindi ako nabanggit, receive your healing from the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Sige, magpatuloy tayo. In the same way, after supper, He took the cup, and then saying, this cup is the new covenant of my blood. Do this whenever you drink this in remembrance of me. Again, Jesus, we thank you. As we remember your passion, Lord, and death, your blood flowed, dumaloy ang inyong dugo para po kami ay matubos. Lord, nawa, magunita po namin, maalala namin, kami ay ligtas, at kami po ay may kakayahan na po to resist temptation from the enemy. Lord, as we partake of this blood, may we partake of your victory. Lord, the victory of your death and resurrection. That's our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, inumin natin. Let's pray. Lord Jesus, nagpapasalamat po kami. Lord, thank you for your passion, death, and resurrection. Thank you, Lord.
na sinabi niya, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Naalala po namin ang inyong buhay, naalala po namin ang inyong pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. On whose victory we now stand. Tinatayo po namin, nakatayo po kami sa tagumpay ng inyong pagkabuhay. Sa aming pagpapatuloy, atari pa po kayo, Lord, pagbabago ng buhay sa bawat isa. Yan ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Sige po, pasa natin. Sige, palakpakan niyo yung Panginoon. Sige, pasa niyo na lang po sa gilid. So, matindi-tindi na po yung countdown, ano? So, sa ating mga kasama online na team replay, sa pinagpalang linggo sa inyo, pinagpalang unang linggo ng December 2024. So, may nag-selfie pa sa harap po. Sige. So, ngayon po, December 1, so 24 days na lang, Pasko na naman, ano? Palakpakan natin ang Panginoon. So alam ko, naghahanda na kayo dito sa church. Markahan niyo inyong kalendaryo, December 15 ha. Sabi mo, December 15. So meron tayong Christmas party. Yan, alam ko, matitindi po yata ipaparapol. Ano, magpaparapol po. Oo, tapos yung mga nabitin sa games, ayan, bumawi kayo no, sa games. Plus, alam ko may mga hinahandang presentation din, ano yung ating mga ministry. Yan. Hindi ko alam kung anong sorpresa ang gagawin ng mga kababaihan. Pero hindi ko rin alam kung anong matinding sorpresa din ang hinahanda ng mga kalalakihan. Ano? So anyway, so magsaya po tayo December 15. At hinihingi ko po lagi niyo po yung panalangin yung darating na Youth Camp Connect. No? Doon po sa may Momarco Resort, December 26 to 28. Salamat po sa mga nagtitiwala at ipadadala yung kanilang mga anak at doon sa mga sumusuporta. Patuloy po kami nananawagan no, sa suporta para doon na meron pa po tayong babayarin doon. At alam ko, hindi naman tayo pinagkukulang ng Panginoon. So anyway, matanong ko po kayo, pang ilang Pasko nyo na po ito? Sa akin, ano na to eh, ito yung aking ika-54th na Pasko. Ano, kasi yun ang edad ko eh, no? Sa iba-iba yung taon, ano, pang ilang taon sa atin, ano. Yung nag-birthday sa atin kamakailan lang, ano, pang 27th birthday niyo, ano, Pasko niyo na ito, no. Hindi ko na sabihin kung sino 'yon, ano, binubuking pa eh. Pero anyway, pang ilang Pasko mo man ito, may tanong ako, naisip mo na ba, anong point ng Pasko na to? No, ano ba? Bakit ba ginugunita? No? Kahapon po galing kami sa Gateway, may minute po kami, yung pong kaibigan natin sa marriage course, no? Minute namin, we had fellowship, we had an updating. Alam niyo, ang daming tao sa Gateway. Ano? Pero bago yun, dumaan kami ng Robinson Santipolo. Manonood muna sana kami kasi gabi pa naman yun eh. Alam niyo po, hindi kami nakanood eh. Kasi 30 minutes hindi umaandar yung pila. Haba. Ang daming nanonood. Gusto ko na sana pumila doon sa priority lane eh. Kasi ikli lang eh. Kaya lang sabi ko kailan, hihigian ako ng ID dyan, sabi ko. Hindi naman ako pwede magsinungaling. Naiwan ko. Kasi pag sinabi ko naiwan ko, sunod na nood ko, di ba may po kaya sana pa ID nyo? Paano pag naimbitahan ako sa church, tas doon pala member yon? Parang, pastor pala to. Yari, no? Nalagot ako kay Lord. Anyway, ano po talaga, iba na, no? Iba na. Talagang makikita mo, sasaya ng mga tao, lalo na yung mga nag-bonus. Yan, di ko na patataasin yung kami ng mga nag-bonus. Ano? Pero ang tanong dito, ano ba talaga ang point ng Christmas? Yan, ito yung ating sisilipin ngayong buong December. So, what's the point of Christmas? Sabi mo, what's the point? Para saan ba to? Alam ko, nitong mga nakaraang Pasko, diniscuss natin ano yung dala nito, di ba? Hope, joy, peace. Tapos, na-discuss din natin paano ba ihahanda ang sarili. Pero ano ba yung point na may hope, may joy, may peace? Tapos, what's the point of preparation? Para ma-recognize si Jesus. No, para siya ay ma-worship. Ano yung point? Yun ang pag-usapan natin ngayon. So let's pray. Heavenly Father, we thank you for sending your Son Jesus Christ. Alam namin,
Yan ang isang sagisag o isa pong simbolo o pagpapadama niyo ng pagmamahal sa amin. It's one of your best way of showing us and telling us you love us. Sabi nga John 3:16, so love the world, you gave your one and only son. Hindi niyo pinagdamot yung nag-iisang anak ninyo. At ibinigay niyo po ito para wag kami pahamak, para po kami tubusin. So right now, as we enter, Lord, the preparation for the commemoration of the birth of Jesus, we ask, para po lalo namin pahalagahan itong okasyon na ito, para po lalo namin maramdaman ang kahulugan nito, Holy Spirit, we invite you, open our minds and our hearts, Lord, na maunawaan namin ano ba yung point. No, ano po ba yung point why the Son of God took our form at one point in history para po pumanaaw dito sa mundo, daanan po yung kanyang pinagdaanan, passion, death, and resurrection para sa amin. Salamat po. Open our hearts and our minds. Wala pong matatapon sa tigang na lupa, na binhi. Lahat po, Lord, sa fertile soil ng aming puso. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. So what's the point of Christmas? Galatians chapter 4, verse 4 to 7. Dito tayo magti-take off. Dito tayo lilipad. Discuss natin. Maikli lang naman, ano? Ano ba yung pararakan? Yan. Galatians 4, open your Bibles if you have physical Bible. Pero kung inyong digital Bible, scroll, no? Search your Bible, Galatians chapter 4, verse 4 to 7, and we are using the NIV. Sabi rito, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive the full rights of sons. Because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you're a son, God has made you also an heir. God made you also an heir. And Holy Spirit, we are blessed by hearing and reading the Word. Bless us some more as we meditate on the Word, so that we will know what's the point of celebrating Christmas. It's a prayer in Jesus' name. Amen. Amen. So may ano po, no, alam niyo ba may mga certain na branch na hindi nila inaano yung Christmas kasi hindi raw yung talaga yung petsa. Tama naman po sila. Okay? Huwag po kayo makipagtalo, talagang hindi po siya December 25. Pero ang maganda po dyan, ang katotohanan ay at one point in time, pinanganak talaga si Jesus. Okay, pinanganak talaga siya. He took our form, naging tao siya, no? Taking the form of a helpless, weak baby, kasi kailangan siyang ingatan ng kanyang mga magulang. Dinaanan niya po yung dinaanan natin. Naging baby, naging toddler, naging naging youth, naging child, naging youth, naging young adult, no? Dinaanan niya po yan. Yun ang magandang katotohanan. Pero ang context po ng Galatians na ito, tayo po ay mga ginawang tagapagbana ng Diyos. Pero kasi noon may school of thoughts na kailangan you are born under the law, kailangan very legalistic. So ito kaya dumating si Jesus, no, para tayo tubusin. Kasi noon, they believe na kailangan by the letter. Dinagdagan nila yung inutos ng Diyos, dinagdagan nila ng dinagdagan. Yan. Pero ngayon, tignan natin. Ano po ba talaga yung point? Bakit pinanganak si Jesus? Kung andun na pala yung mga susundin, ba't pa niya kailangan ipanganak pa? Di ba? Ba't pa niya kailangan ipanganak? So titignan natin. No, titignan natin kung bakit ba kailangan niyang ipanganak. Kasi connected po ito no? How do we engage the harvest? Konektado to Magandang bakit ba natin i-engage? Dahil dito sa point na ito. No? Actually, hindi lang po for Christmas ito. Ito rin po yung magandang dala-dala natin na bakit natin kailangan introduce si Jesus sa kapwa natin. So 3 points po kasi nakita ko dito. Now, ito, starting next year, ito po yung sisiyasatin natin. These are the topics or the theme which we will be going through next year. Pero ito, daanan muna natin yung 3 ngayon. Unang bagay po, yung kapanganakan ni Jesus, no? Pinakita niya kung saan pwedeng magsimula. Okay?
The birth of Jesus showed a starting point. Saan pwede magsimula? Kasi noon, after the book of Malachi, 400 years po nanahimik ang Diyos. Sabi nga doon, the silent years. No, walang fresh word, walang prophecy, nanahimik ang Diyos. So sila, ang dami nilang pinagdaanan, nasakop sila, napalaya sila, pinabalik sila sa kanilang lupang pangako. And then, may bagong superpower na sumakop na naman, nagrebelde na naman sila, and then natauhan sila. Sabi nila, kaya natin pinagdadaanan to kasi ang kulit natin eh. So ginawa nila, ginather nila yung mga writings ng mga prophets, no? Yung mga writings, yung mga law, pinagsama-sama nila. Ito, mula ngayon, sundin natin ito hanggang huli-hulihang letra. Kaya very po sila, legalistic, maging sa pagpapakain, pag-araw ng pamamahinga, ganun po sila kasi alam nila, dahil may nagawa silang pagkakamali, kaya sila naparusahan. So, sa positive side, natuto sila. Sa negative side, naging over naman sila, naging legalistic. So, saan ba dapat magsimula? Ito yung maganda. Nung pinanganak si Jesus, no, the birth of Jesus showed a starting point. Saan ba tayo lang pwedeng magsimula? Kaya sana po, kung may isang bagay kayong magunita, pagdating po ng Pasko, yung Pasko na yan, pinakita sa tayo pwedeng magsimula. Okay? So sabi rito, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive the full rights of sons. Dito tayo magsisimula eh. Ano ba yung kalagayan natin? No? Ano ba yung kalagayan natin? Kasi, mga kapatid, recognizing where to start in a journey is important. Nasubukan nyo na bang may pinuntahan kayo, tapos naligaw? O kaya yung sabi sa'yo, dito tayo makikita. Pero noon ka palang pumunta sa lugar na yun. Kahapon, although nakadaan na rin naman kami doon sa gateway, naligaw pa rin kami ni Ate Len kasi iba na no? In-extend nila, nagkaligaw-ligaw. Saan nga ba yung natin? May ginagawa kami. Nakakatawa yung may time. May imibit kami para doon sa contract signing sa textbook. Sabi, dito tayo sa restaurant na ito mag-meet. So, nagano kami ni Ate Len, bumaba kami, LRT. Tapos, saan nga ba yun? Hindi, kabisado ko yan eh. Sabi ko, kabisado ko yan eh. Then it turned out, naligaw kami. Sabi ko, hindi ko na nalito ko Alam nyo ginagawa ko? Ewan ko kung ginagawa nyo yun, ma-waste na nga. Winaste ko. So, ituturo niya. Kaya lang pag waste, hindi niya ituturo na naglalakad. Ang assumption ng waste, nakakotse ka. So, tinuro niya. Para maituro, tingnan nyo, ano man ang gamitin natin. Whether it's Waze or Google Map. Yung iba kasi Google Map ang ginagamit eh. Mapapansin nyo, miski Grab. Sino rin ito nagka-Grab? Di ba, tatanong niya saan yung destinasyon. Pero itatanong niya saan ka pipick upin. Minsan, kinlik ko yun, sabi niya, hindi ko mabubuksan ito kasi hindi nakabukas yung iyong locator. Hindi alam ng app kung nasaan ako. So, ibig sabihin, para maituro kung saan tayo pupunta, kailangan alam ng application kung nasaan tayo. So, nung inon ko yung kasi ina-out ko, malakas sa baterya kasi eh. So, inon ko, doon naituro niya. Ang nakakatawa po, kung saan kami nagpunta, nung natumbok namin, galing na tayo dito kanina eh. Galing na tayo dito kanina eh. No? Kasi hindi namin alam kung nasaan pala kami. So naghanap-hanap. Kaya napakahalaga, it's important for us, kung saan ka pupunta, alam mo kung nasaan ka muna. Dito ako manggagaling. Diba? Paano ako makakarating dyan? Alam niyo, very challenging sa akin pag may nag-i-invite sa amin mag-speak o magturo. Yung mga South area, Cavite, yan. Lagi kong pinipm yung mga kaibigan kong taga Cavite. Alam niyo, ang ko lagi sa kanila, ito yung alam kong ruta hanggang dito lang. Mula rito, paano ako makakapunta dyan? Again, saan ako magsisimula para makarating dyan? So mula Antipolo, alam ko lang dito ako sa istasyon na to, pagkarating dito, anong sasakyan ko? So alam niya, sige, from PITX. Alam niya yung PITX? Yung Central Terminal sa may Paranaque. So doon yung mga bus na sinasakyan, papunta ng probinsya, papunta ng Cavite. Starting point. Napakalaga.
Napakalaga, alam natin saan tayo manggagaling para alam natin kung saan tayo papunta. Matatansya natin, no? Ngayon, yung kapanganakan ni Jesus, anong connect nun? Again, it provided a starting point for everyone. Mahirap pong umayos ang buhay kung di natin alam ano ba yung buhay ko ngayon. Diba? Kaya nga tingnan niyo po dito, Matthew chapter 1, verse 19 to 21. Because Joseph, gusto ni Joseph, hiwalayan na si Maria eh. No, kasi nabuntis, wala pa naman silang ginagawa. So ang assumption doon, she committed adultery. So silently, i-divorce niya sana. But he was a righteous man, did not want to expose her to public disgrace kasi stoned to death po si Mary. So anong ginawa ni Lord? But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, don't be afraid to take Mary home. Nagpadala si Lord ng anghel. Kasi, sabi, to take Mary home as your wife because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Amen. Tignan po ninyo ito. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. Why? Because he will save his people from their sins. Kaya po may kapaskuhan, pinanganak si Jesus para iligtas ang mga tao mula sa kanilang kasalanan. Ano po yung starting point dun sa kalagayan natin bago natin tinanggap si Jesus? I don't know about you, about any one of you, ano yung kalagayan po ninyo nung may nagpakilala sa inyo, uy, gusto mo matin ng Bible study? Uy, pwede ba kitang ipag-pray? Di ba may kalagayan tayo doon? Doon nagsimula. Pero, ang punto talaga yan, nagsimula yan noong pinanganak si Jesus. Di ba? No, meron tayong starting point. Because of that point in history, pinanganak si Jesus. Kaya maganda maalala lagi natin saan ba tayo magsisimula. Gaya ko po, nagsimula ako noon. Although I am serving in parish, naglilingkod ako sa parokya, pero kulang pala, doon ako nang galing. And then, doon ko na-realize ito yung kulang sa akin. I'm doing things routinely. Na may mga magaganda naman pong disiplina. Pero nakita ko yung sarili ko, kulang. Kailangan pandagdagan. Okay? Yun po yung nagtulak sa akin para po lalo kilalanin ang Diyos. No? Kinilala ko kung saan ako nang galing. Ito, saan ba galing si Pastor Pao? Galing si Pastor sa ganito. Naikwento ko na sa inyo, di ba? Na may tumira sa bahay namin kasi mama ko noon nagpapa-board sa bahay. May umupa po na albularyo. So tinuruan si Pastor Manggamot. Okay, so doon ako, alam ko yun ang starting point ko, kaya siguro, kasi sabi ko sa mga kasama namin sa Bible study, may nag-imbita sa akin, bro, gusto mo ba kumatin ng Bible study? Alauna yun ng Sabado. Alas 12 pala, alas 12 hanggang alauna. So sabi ko, galing nakikita nila yung mga points na yun. Ba't ako hindi ko makita pag nagbabasa ako? Parang istorya lang siya. Ay, by the way, pinost ko na po yung yung readings. Sino rito sinimulang basahin yung readings, no? Pang-prepare sa Advent, pinost ko po yun para po maihanda natin ang ating mga sarili. It's all about the prophecy about Jesus, mga ganon. Pero balik tayo. Ba't di ko nakita yun? Para lang ako nagbabasa ng simpleng libro. Kasi doon ko nakita, siguro dahil may nagturo sa akin manggamot, may mga kaliskis yung mata ko kaya hindi ko makita. So, that stirred an interest. Magpapadeliverance nga ako. No? Para pagsisihan yung bakit ako nag-involve in occultic practice. May mga ora-oran. Alam mo ba yung may maliit na buo? Kasi dahil ako yung apprentice, yung nagtuturo, yung master na albularyo, ang laki ng libro niya. Libro ng orasyon. Tapos namili lang siya doon. Sulat mo to. May binigay siya sa akin, maliit na libro. O, kopyahin mo ito. Kopyahin mo yung orasyon. Kopyahin mo ito. Mukhang ito lang ang kailangan mo. Ayan, kopyahin mo yan. Ayan. Maliit na libro. Di ba? Maliit na libro na gano'n, ito, para to sa pag may enkwentro kang ahas. Ito, pang tawas. Ang tawas. Hindi yung tawas dito, tawas. Ito naman, pagka lumalaban yung espiritu, mga gano'n, para siya liit. So, alam ko po, doon ako nang galing. Occultic practice. Saan pa ako nang galing? Practicing New Age practices din. Kasi nagma-martial arts. Starting point.
Starting point. Sabi diyan, He will save His people from sins, their sins. At one point in time, I was saved by Jesus from my practices. At alam ko, bawat isa sa atin, meron sa ating pinagkuhaan si Jesus. Naging posible po yun kasi pinanganak po siya. So it provided a starting point. Kaya napakalaga alam natin saan tayo nanggaling. Kaya po ganito, i-ano natin, apply natin sa context ng ating tema, Seize the Harvest, di ba? Tandaan natin, lahat ng ating lalapitan may pinaggagalingan yan. May pinanggagalingan yan. Okay? At mula doon sa kinalalagyan nila, dadalhin natin sila kung saan sila gusto dalhin ng Diyos. Hindi kung saan natin sila gusto dalhin. Okay? Sa starting point. Alalahanin natin, ng Pasko, may starting point yan. Starting point, kailangan nyo ang kaligtasang alok ng Diyos. Bakit? Kasi yung tao na ninuno, sumuway sa Diyos. So napakalaga recognizing where we are coming from. It's very important para makarating tayo sa destinasyon. Tapos ito, dahil alam natin saan tayo nanggaling o yung saan tayo kinukuha ng Diyos, turning away from a life of sin is the best starting point. Yun yun. Or, pwede hindi naman. Ganito yan eh. Iba, wala namang kasalanan. Hindi naman ako gumawa ng mga ganyan eh. Ano yung point? Na meron tayong mga gawi na medyo hindi nakakalugod sa Diyos. Pwedeng baguhin yun. Okay? Pwedeng baguhin. Okay? So Luke chapter 5 verse 29 to 32, tingnan nyo. Then Levi held a great banquet for Jesus at his house. A large crowd of tax collectors and others were eating with them. But the Pharisees and the teachers of the law, yan, yung mga KJ, complained to his disciples, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" But the Pharisees and the teachers of the law who belong, yan, nagtanong sila na bakit kumakain. Jesus answered, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." Ngayon ang tanong, ganito, minsan may lalapitan tayo, maayos naman. Naniniwala ako doon may mga tao po na mumuhay ng maayos. Kailangan pa rin nila si Jesus. Yun ang starting point nila. So ibig sabihin pa, hindi na nila kailangan pa rin. Kailangan nila ngayon mas makilala si Jesus. Okay? So, okay, makasalanan yan o hindi, starting point yun. So, di ba? Sige, wala kang ginagawa, no? Mabait, maayos. Kailangan pa rin niya si Jesus. Kailangan pa rin niyang makilala si Jesus. Kailangan pa rin niyang mag-establish ng relasyon kay Jesus. Okay? Bakit? Kailangan may starting point. Doon tayo sisimulan ng Diyos. Okay? Doon tayo sisimulan ng Diyos. Diba? Kaya wag tayong magtaka na, ang kukulit mo mga sa church, ang gugulo. Bakit ganun? Maraming mas nagpapasakit ng ulo. Ganun po eh. May starting point talaga sila at inaayos ng Diyos sila. Now that being said, ang tanong natin sa sarili natin ngayon, kayo po ba na tatanong natin sa ating sarili ito? Nasaan tayo ngayon sa punto ng buhay natin? Nasaan po kaya tayo sa punto ng buhay natin? Kahapon, times of refreshing, hindi ulit ako nag-times of refreshing kasi sabi ko, Lord, sisiyas natin parang marami akong dapat ipahinga muna, magpapahinga muna. Next week na lang ulit, December. Yan. And then Lord, ano po yung direction na gusto yung gawin pag Sabado? So may gagawin tayo ng Sabado pag time of refreshing. Pero, hindi ko po nagawa yun kung hindi ko tinanong sa sarili ko, nasaan na ba ako ngayon? No, November 30. Nasaan na ba ako ngayon? November 29. And then, knowing kung nasaan ako, nagtanong ako, ano ba yung kailangan ko dahil nandito ako? Kaya napakalaga, we know where we will start from. Saan ba tayo magsisimula? Kasi mula doon, alam natin, ano ba kailangan ko? Ano ba kailangan ko? Tayo po ay 23 years old na bilang church. Nasaan na ba tayo? Ito, nandito. Okay? Kailangan nating intensify pa yung discipleship process. Dito tayo eh. Natutuwa naman ako, nag-level up yung prayer life. Kasi ang ganda po, nag-respond yung mga kababaihan. Nag-ano na sila, prayer triplets. KJ nga yung pastor nila kasi nagpipicture taking, nandidilat yung mata eh.
Tapos pinost sa FB na, pinost sa FB, nagdakadilat ang mata ni Pastor. So yun po, no, nasaan ba tayo? Nakikita natin yung pangangailangan natin sa panalangin. Kaya mahalaga, itanong natin continuously, nasaan na ba ako sa buhay ko? Sa mga may pamilya, may asawa, o bilang asawa, nasaan na ba kami ngayon sa aming pagsasama? Sa mga estudyante, nasaan na ba ako ngayon sa aking pag-aaral? Yun, isang bagay po yun. Nasaan na ba ako ngayon? Ako, dami kong backlog. Hindi doon huminto. Nasaan na ba ako? Ang daming backlog. Ano reason ba't nagka-backlog? Ba't ang dami mong requirement na hindi pa tapos? Yun yung maganda po eh. Pag alam natin kung nasaan tayo, anong condition natin, doon pumapasok yung pangangailangan. No, pangangailangan ng pagbabago, pangangailangan ng tulong. Kaya dapat whenever we reach out to people, alam natin kung ano yung condition nila kasi alam natin yung pangangailangan nila para sa Diyos. Amen? So, Christmas, ang point niya is, it gave a starting point for everyone. Starting point, pinanganak siya para iligtas ang mga tao mula sa kanilang pagkakasala. Wala man pagkakasala, para wag nang magkasala. Amen? So yun ha, kung may maayos, para manatiling maayos yan. Diba? Kasi sabi ng iba, baliktad daw. Yung dating makasalanan, umaayos. Ngayon yung matino, siya naman ngayon magkakasala kasi nagsawa na maging matino. So yun, kaya kailangan pa rin nila si Jesus. Diba? True story po, may kilala po kami, ang ayos po talaga ng buhay niya nung no, talagang tumutulong, gano'n. And then, lo and behold, nung na-involve sa addiction yung kanyang kapatid na lalaki din ito, no? Inaabot niya, naawa siya eh. Kaya sa pag-abot niya, naalok siya. Oo, naalok siya. So, in short, sige, para makapag-ano ako dito, para maabot ko siya at mapaliwanagan, matanggal siya sa pag-a-addict, nag-addict din siya. Diba? Para maka-jamming. Ito ngayon ang malungkot. Yung kapatid niya umayos, siya naiwan. Siya yung naiwan. Okay? Nagsimula maayos. Nagtapos, hindi maayos. Kaya lahat po tayo, we need Christ. Kung hindi maayos, aayusin ni Lord yan. Kung maayos na, pananatiliin ni Lord na maayos siya. Amen? Kaya wala po tayong lusot. Wala tayong lusot. No? There is always a starting point. And that is what is the point of Christmas. One point of Christmas. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa po, so, from starting point, pag alam na natin yan, tutugon na tayo kay Jesus, at ang resulta po niyan is, we will have a turning point. Sabi mo, turning point. Yan yung na-realize na, teka, hindi pala nakakalugod yung ginagawa ko. Okay, 180 degrees. 180 degrees ha, hindi 360. Sabi na iba, nung tinanggap ko si Jesus, nagkaroon ako ng 360 degrees. Di pa. Ganun ka pa din. Dapat 180 lang. Na 180. So, ito, I don't know about you, pero di ba nung nakilala mo si Jesus, tinanggap mo siya, sinunod mo siya, nagkaroon ng pagbabago ang buhay natin. Sabi mo nga, pagbabago. Sana po, pagbabago tungo sa kabutihan. Baka mamaya may pagbabago tungo sa lalong sumama. No? Turning point. Turning point. Lahat ng tumanggap kay Jesus as recorded in the New Testament, nagkaroon ng turning point ng buhay nila. Ang dami po nila. No, yung kanyang disciples, yung mga dinisciple ng kanyang disciples, no, hanggang sa panahon natin. Diba? Yung mga great theologian, diba? Isang theologian, dating babaero siya, ganun-ganun. Ngayon siya yung kinikilalang father of faith. Yan. Bakit? May starting point sila, life of sin, and then they met the Lord made a transformation, they had a turning point sa buhay nila. Sabi rito, you are no longer slave, but a son. And since you are a son, God has made you an heir. Hindi ka naalipin ng kasalanan, hindi ka naalipin ng kung ano man. That being said po, no, transform intentions, no, i-transform natin yung ating intention to a decision. Okay po yung intention, pero kung hindi po yan maging action at desisyon, sayang po.
Diba? Good intentions are good, pero better po if we take action. Yan. So, narinig na natin. Gaya ko po, ang tagal ko nang naririnig, sinabi mo, dapat kita nagdadasal dyan sa poon, gano'n. Ilang beses ko na po naririnig yon. Pero it took some time for me to embrace. No? Ang tagal ko bago ko niyapos yung katotoongan, dapat hindi ako nagdadasal doon. No? At alam niyo po ba, even in the big church po, Catholic Church, meron pala, kahapon sa kwentuhan namin, alam mo, may mga reformed ang tawag, renewed. No, renewed. Sila yung mga nagsisimba pa rin, pero hindi na po sila nagpe-pray sa poon. May ganun daw. Good. Ibig sabihin po, they met the Lord transformed them, and then they made the decision, hindi Lord, sa inyo lang ako magpe-pray, sa inyo lamang po ako tatawag, sa inyo lamang po ako makikipag-usap. Diba? So, yon. So, turning point. Tignan po natin dito yung isang halimbawa. Sabi rito, Luke chapter 3, ito si John the Baptizer. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, a voice of the one calling in the desert, prepare the way of the Lord, make straight paths for Him. Yan yung ni John the Baptizer, yung pinsan ni Jesus. So hinahanda niya. Tapos, every valley shall be filled, in every mountain and hill made low, the crooked roads shall become straight, and the rough ways smooth. And all mankind will see God's salvation. Again, starting point. John said to the crowds, so nag-respond sila to be baptized, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Ito na, produce fruit in keeping with repentance. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father, for I tell you that out of these stones, God can raise children for Abraham. Sabi niya ganon. Sa madaling salita, kailangan may bunga. Sabi mo nga, bunga. Kasi nagkaroon ng turning point Kaya dito, nagkaroon ng turning point. Ano yung bunga yung turning point mo? Sabi rito, produce fruit in keeping with repentance. In keeping with repentance. Again, intention should lead to life-changing decisions. Yun pong paghinto natin ng paggawa ng ganito, yung paghinto natin ng ugali na ganito, life-changing po yun. No, hihinto na ako ng ganito. Okay? Sa akin po, very crucial yung decision ko na dito na ako magsisimba sa JLH, sa Timog Avenue. Dito na ako magpapasakop as a spiritual family. And then, syempre, nagpasakop, hihinto ko na itong mga to. Alam niyo po ba? May mga t-shirt akong tinapon, kasi nga deliverance May mga laruan na tinapon. Hindi ko naman naibenta. Bakit? Kasi pag binenta ko, tinatransfer ko lang yung spirito. No? Kaya ngayon, pag may kinikwento, tinapon mo, sana binenta mo na lang, sana binigay mo na lang sa akin. Pag binigay ko sa iyo, parang tinransfer ko lang yung spirito. May mga desisyon po ng hirap. No? May desisyon ng hirap. O, isa pang desisyon na mahirap po nito. Hininto po yung hindi ka na umiinom? Oo, hindi na. Oo, bakit? Mga ganon. Conviction ko yan. No? Ingatan ng katawan. Sabi kasi, ingatan dahil yan ay temple ng Holy Spirit. Decision. Bakit? Nagkaroon po ako ng turning point. At kayo rin, alam ko, at one point in your life, you made a decision, nag-U-turn. Nag-U-turn ka about faith. Pag-usapan natin next year, in detail, sasama natin sa discipleship. So, yon. Next, yung decision natin to follow God, yan po, pag nagsimula po tayong sumunod, nababago tayo. Mahirap po magkaroon ng pagbabago na walang pagsunod. Sabi mo, mahirap. Kaya nagtataka, ba't gano'n? Ang tagal mo nang dumadalo dito sa church. Nauna pa kay pastor minsan, di ba? Minsan po may naririnig po ako, buti na lang, taga-church natin. Ilang taon ka na bang Christian? Ano lang po. Ay, ako, ano ba ganito Ganun Siyempre, dahil binago na ni Lord, hindi na po matabil magsalita si pastor. Sa isip lang yan. Sa isip lang, sabi mo sa isip. Matagal na pala. Hindi halata. Alam ko na. Secret agent siya. No?
Baka deep penetration agent. Nevertheless, may pagbabago. Sa mga matagal na pong nakakapanood ng time of refreshing o nakikibahagi, miski po sa sermon, alam niyo na yan, lagi kong sinasabi, ang mahalaga po sa atin is transformation to Christ-likeness. Hindi po yung pride na member kami ng ganitong church, kumikilos in signs and wonders, okay po yun. Member kami ng ganito, nakakapagpalayas ng demonyo, okay po yun. Pero napakahalaga po ay yung transformation. Yung transformation. Tignan po ninyo ito. Ito yung storya ni Sakeo. Sabi niya, bumaba ka dito, kailangan akong kumain sa iyong tahanan. Tax collector. At alam niyo naman, kinuwento ko na, nadidiri sila sa tax collector. Sabi dito, all the people saw this and began to mutter, nagbulong-bulungan, he is going to be the guest of a sinner. But Sakeo, tingnan niyo, may narinig siya, hindi siya nagpa-apekto sa opinion ng ibang tao. Stood up and said, Lord, look, Lord, here and now, ngayon, agad-agad, I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back, not just one, not just two, but 4 times. Wala yun dyan, Dinagdag ko na lang yun. 4 times the amount. Anong tawag doon? Transformation. Kung dati, ang ugali niya ay sakim, ngayon naisip niya, kailangan akong magbayad sa aking kasakiman. Nagpusa siya. Alam niyo, pinagpipray ko po ito sa mga yung sa mga umuubos ng yaman ng bayan, ng bayan, Lord, let there be conviction, na ibalik nila. Not just 1 fold, but 2 folds, but 4 folds. Ibalik nila sa taong bayan yung ninakaw. Pinagpipray niyo po ba yung mga pinuno ng bayan? Pag-pray po natin. Kasi tignan niyo, ang laki-laki ng budget, ilan po doon sa budget natin na trilyon, ang talagang napupunta sa kailangan na puntahan. Diba? Services, ganito. Yan. Diba? Kasi may mga maayos naman po ng mga leader Pero imagine niyo po kung lahat ng leader maayos. Maayos po ang ating bayan. Pero balik tayo dito, transformation. Bakit? Turning point. Turning point. Sabi mga turning point. So ganun po, may pagbabago. Tayo po, miski hindi agad biglaan, sana po may unti-unti ng pagbabago. Naman bang kung dati parang posporo, parang pulbura na pag nag-adjust, ngayon medyo matagal na ang reaksyon. Hanggang sa dumarating yung time, kaya na magtimpi. Kaya na magtimpi. Kaya na magtimpi. Bakit? Kasi lumalabas na po yung wangis ni Jesus sa atin. Lahat po tayo, me not exempted pa rin. Lahat po tayo inaayos pa ng Diyos. Sa akin, marami pa inaayos si Lord. So, kailangan po natin ituloy yung ating pagbabago sa Kanya. And it leads to transformation. Kasi, tignan nyo may warning si Jesus. Ito, lagi kong tinatandaan to. At sinishare ko to sa mga ministers. Makakapasok ba tayo dahil nakapagpalayas tayo ng demonyo? Makakapasok ba tayo sa kingdom ni God? Tingin nyo. O kaya, yes, sinagot ko yung panawagan ng John chapter 6 na yan. Ang dami kong gawin para kay Lord. Kaya sigurado ko, pagka ako'y tinawag niya, makakapasok ako sa langit. Tingin nyo, ganun po, ang dami kong alam nyo, may mga maraming may evangelists, pero pag hindi sila nag-ingat, they might be disqualified. Pastor, nasa Bible ako, nasa Bible po yun. O kaya, ang dami kong napalayas na demonyo. Okay? Pero hindi pa rin makakapasok. Bakit? Warning ni Jesus yan Diba? Sinabi niya po sa Matthew, sabi niya, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Diba gifted? Did we not prophesy? Did we not drive out demons in your name? Ano sinagot ni Jesus? Truly I say unto you, I do not know you. Bakit? Kasi hindi nakita sa kanila yung pagsunod. Marami po ganun, gifted, pero ang character, hindi maganda, hindi Christ-like. So isa katabi mo, ingat. Kaya tanong dito, paano ba tayo binago ng Diyos? Tingnan nyo. Dahil si Sakeo, tingnan nyo, dahil si Sakeo tumugon, nagbago siya,
Ano yung sinabi ni Jesus? Today, salvation has come to this house. Sabi yung gano'n. Because this man too is a son of Abraham. Tayo po lahat, anak ng Diyos eh. John chapter 1, verse 12. Pero sana po, may pagbabago. Turning point. Yan. Kaya dito, magandang tanong, anong pagbabago ang nakikita sa buhay ko dahil kay Jesus? Ano kaya? Ano po kaya? Uulitin ko pa rin po. Minsan po hindi na natin kailangan maglatag o share. Pero kailangan yun Pero minsan po yung buhay pa lang natin, nag-a-attract na po yan. Either nag-a-attract or sa kanila, nagdi-distract. Na yung buhay po natin, it can attract people towards God or they can drive away people from God. Diba, kwento ko po sa inyo, nahiya po akong ayain yung mga kapatid ko at magulang, yung nanay ko. Kaya po noon, uma-attend ako ng Sunday service, 10 o'clock, umaalis po ako mga 9 o'clock, patago. Alam niyo, ang unang notebook ko noon, kasi sulat ng service, yung maliit lang. No? Baka nga mapagkamalan ako nangongolekta ng wedding eh. Yung liit kasi ng notebook ko noon eh. Maliit yung kasya sa bulsa, para hindi halata. Tapos yung Bible ko noon, yung yung New Testament na Gideon. Bakit? Para kasya sa bulsa. Bakit? Kasi nahihiya si pastor sa nanay at mga kapatid niya. Bakit? Kasi laking simbahan si pastor, tapos naging lumipat. Pero ito, hindi ko alam, pinag-uusapan na pala ako ng mga kapatid at nanay ko. Uy, ba't yung kuya niyo parang parehong oras pag umaalis? Tapos, parang sabi, hindi na raw nagsisimba doon Tapos ito yung, hindi ko malimutan sinabi ng kapatid ko, sabi na, nagbago na nga medyo, no? Ibig sabihin, naayos pa ni Lord. Medyo malumanay na nga Medyo mahaba na yung pasensya Nagkikwento ba sa inyo ng boss mo yun, John, Dati masungit, mga ganon. Kaya one point in time, New Year, sabi ng nanay ko, uy, saan ka ba nagsisimba? Nagulat ako, pwede ba akong sumama? O syempre, anong gagawin mo pag nagpusa yung nanay mo, kapatid mo? Pwede ba kaming sumama? Syempre, hindi pwede. Syempre, sige po, sama kayo. Niyaya ko po, hindi. Bakit? Kasi, nahihiya ako. Kasi pinagbawalan ko sila noon. Umaatin na po yung nanay ko sa Christian Fellowship. Pinagbawalan ko. Kaya nahihiya ako. Pero dahil may pagbabago na nakita, a turning point that was tangible, sila yung nag-attract sa kanila. Mukhang okay yung pinupuntahan niya. Bakit? May resulta sa buhay niya. Kaya kayo po yung mga kapatid, again, as we answer the call, seize the harvest, ano po yung pagbabago na makikita sa atin? Napakahalaga po niyan. Kasi bago yung isi-share natin, titignan muna nila kung paano natin in-apply yung isi-share natin sa buhay natin. Sa akin, one thing I look at is consistent ba yung sa akin, nagsasalita? Ginagawa ba niya yung sinasabi niya? So, ganun po, Turning point. So, we start at somewhere, then we respond, kaya may turning point. Amen? Sige, palapakan natin ng Panginoon. Ngayon, panghuli po. Di nagbago na, sumunod na tayo. So, Christmas should remind us to set up checkpoints. Sabi mo, checkpoints. Ano yung checkpoints? Yan yung titignan mo, hanggang dito lang ako. Bakit? Magkakasala na ako. Hanggang dito lang ako. Bakit? Kasi baka yung bumalik ako sa dati kong buhay. Hanggang dito lang ako. Bakit? Kasi I misrepresent Jesus. Hindi ko na i-represent si Lord ng tama. Sa ito, pag-uusapan din natin to next year. Mga checkpoints, ito yung checkan natin sa buhay natin. Kita na ba ito? Kita na ba ito? Pero for the meantime, because of the birth of Jesus, it should prompt us. Binago na niya yung buhay ko, ano yung dapat kong gawin na checkpoint para maingatan? Diba? Naalala ko nung Wednesday, punta kami UP, naka-grab kami. Kwento ng grab driver, ang sarap dito magmaneho sa Marcos Highway ako, Tandang Sora. Hindi ko madalaw yung biyenan ko dyan sa Antipolo. Bakit Ang daming checkpoints dito. Hindi ako makalusot. Diba alam niyo ng pandemic, may mga checkpoints. Bakit? Hanggang dito ka lang. Bakit? Baka manghawa ka, balik ka.
Ganun po yun. And then ngayon, election, di ba? Alam niya, may mga checkpoints dyan, tinitignan yung papeles ng motor. Checkpoints para, protection. Checkpoints para maharang yung masasamang elemento. Ganun din no sa buhay natin. We need to set up some checkpoints para na-check natin yung sarili natin. Nasaan na ba ako ngayon? Kumusta na ba yung pagbabagong ginawa sa akin ng Diyos? Tuloy-tuloy pa ba? O bumabalik na ako unti-unti sa dati kong ugali? Yun. Okay, tingnan nyo rito. Because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. Sabi niya ganun, who calls out Abba Father. So you are no longer slave, but a son, and since you are a son, God made you an heir. Tagapagmana. Ngayon dahil tagapagmana, dala-dala na natin yung kanyang pangalan. Diba? Di ba ang sarap mapakinggan po na yung anak ninyo, mabait ka kasi alam ko anak ka ni ganito eh. Oo, maayos yung magulang mo kaya alam ko maayos ka. Ganon din po tayo yung ibig sabihin nito. Paano natin mapapanatili yung identity natin bilang tagapagmana? Set up checkpoints. Dahil pinanganak si Jesus, nagkaroon tayo ng pagkakataon maging tagapagmana, maampon sa pamilya. Maampon, to be adopted. Kaya ito po, a new way of living, result po yan ng bagong buhay. Tandaan natin yan. Pero, dahil bagong buhay, ingatan natin. Paano natin maingatan? O, ito, Romans 12:2, alam natin yan. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing. Everyone say renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Checkpoint, renewing of our mind. Ano yung checkpoint? Do not conform to the pattern of this world. So ibig sabihin, yung enjoy na enjoy tayo gawin, panuurin, pakinggan, sabihin, dahil hindi siya nakakatulong sa pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay natin, hindi na natin gagawin. No? Checkpoints. Sa akin, napapansin ko po, mukhang kailangan kong dagdagan yung pagpipray ko. Bakit? Medyo umiikli na yung pasensya ko ulit. Mukhang kailangan kong magpadagdag ng love kay Lord. O kaya, bakit ganon? Minsan sabi natin, pag-pray mo nga ako, bakit nalulungkot ako, hindi ko alam eh. Yan, mga checkpoints po yun. And we should be aware. We should be aware. Yan. At mga kapatid, bakit kami lalagyan ng checkpoint? Kasi transformation in God is sustained by following the best model. Ito yung pinakamaganda eh. No? Christmas provided us with the best model. Ang best model po, hindi si Pastor Jay. Ang best model po ay yung sinusunod ni Pastor Jay na Panginoong Jesus. Yan po yun. Kaya nga 1 John chapter 2, verse 4 to 6, and this is our last verse, the man who says, I know him, but does not do what he commands is a liar. And the truth is not in him. But if anyone obeys his word, God's love is truly made complete in him. So kung ano pala pagsunod. So checkpoint natin, sinusunod ko pa ba? Butis ng Diyos. This is how we know that we are in him. At ito yung matindi, tignan nyo. Whoever claims to live in him must walk as Jesus did. Kung sinasabi natin, dala natin ang pangalan ni Jesus, Christian ako. Oh, proud na proud pa. Christian ako. Ang tanong, lumalakad ba tayo kagaya nung dala-dala nating pangalan, Christian? Ganun ba tayo mamuhay? Ganun ba tayo magsalita? Ganun ba tayo mag-react? Ganun ba tayo dumama? Ganun ba tayo dumamay? Okay? Ngayon, sa simula, di ba, ganun ang ayos, pero dumarating yung time, napapagod eh. Babalik na nga ako sa dating gawin. Kaya napakalaga, we provide checkpoints. Teka, pabalik na ako doon sa dati. Kasi dahan-dahan yan, makikita natin eh. Unti-unti, dahan-dahan, bumabalik na sa dati. Bumabalik. Lalo na po, pagka nagkaroon ng shockwave sa buhay, alam niyo yan, marami nagbabackslide because of shockwaves eh. Ano yung shockwaves? May namatay, may nagkasakit, ano yung shockwave? Na-reject, na-discourage. Yun, bantayan natin yung sarili natin. Pero that being said, paano ko maingatan ang pagbabagong dala ni Jesus sa buhay ko? How can we protect yung turning point natin? Para hindi tayo mag 360. Pwede kasi 180 and then 360, balik na naman sa dating gawin. And marami pong ganun, nakakalungkot po. No?
Even even servants of God, alam naman natin may mga nag-fall from faith na. No, dating sikat na aawit, no, may mga awit nga sila na kinakanta pa din natin. Pero nag-backslide na. Nag-fall from the faith. Tayo po, paano natin maingatan? Kasi sinabi ni Jesus yan, in the last days, marami po talaga ang malalagas. At sinabi ni Jesus, in the last days, marami po panlalamigan ng pagmamahal. So, paano natin iingatan? Checkpoints ko. Maglagay tayo ng checkpoint sa buhay ko. Ito po yung mga practical na checkpoint. Kumusta ba yung pananalangin natin? Kumusta po ba yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos? Kumusta po ba yung pananahimik natin at pagninilay? Yan. And then checkpoint, kumusta ba yung lumalabas sa salita sa labi natin? Yan. Kumusta po ba yung umiikot na sa isip natin? Yan. Pag hindi po yan nakalinya, no, sa salita ng Diyos, check natin at ayusin. Amen? Pero that being said po, what's the point of Christmas? Ito po yung point niya. Nagpakita siya ng starting point, na nagbunga ng turning point, na kailangan lagyan ng checkpoint. Yun po, sa tingin ko po, para sa akin, gusto ko ibahagi sa inyo, that is what Christmas means to me. Ano ba punto ng Pasko na ito? Sa akin bilang Pastor Jay. Sana po, kayo rin, pag nilayan nyo ito, nasaan kayo ngayon? Saan pa tayo kailangan tumalikod at magbago? At anong kailangan natin gawin para ingatan yung pagbabagong dala ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sa palakpakan natin ng Panginoon, yan, tayo lahat. Maganda po. Mas masarap i-celebrate ang Christmas pag alam natin yung kahulugan nito eh. So sana pasalamatan natin ng Diyos dahil sa Pasko na yon, meron tayong alam kung saan magsisimula. At dahil nagkaroon ng kapanganakan ni Jesus, kaya nating tumalikod sa lumang buhay. At higit sa lahat, kaya nating bantayan yung bagong buhay na binigay niya. So let's pray. Heavenly Father, we thank you for giving our Son Jesus. As we enter, Lord God, the month of December, salamat po. Salamat po. Nagpapasalamat kami for sending your Son Jesus, on whose birth showed us we have to start somewhere. Kailangan magsimula kami somewhere. Kaya po alamin namin nasaan ba kami ngayon sa punto ng buhay namin. Nasaan ba kami ngayon sa punto ng pananampalataya namin. Salamat po for calling our attention to that. Lord, 24 days into the commemoration of Christmas Day. Lord, salamat po for reminding us. Check namin sa sarili namin nasaan na ba kami. And after that, Lord, give us the grace, Holy Spirit. Give us the grace to respond para po magkaroon ng turning point. Ano man ang kalagayan namin, meron pong lumikha nito. Ano man kalagayan po namin na masakit, painful, malamang po may pinagmulan ito. And teach us, Lord, how to turn from it. Paano po kami magkaroon ng turning point sa kalagayan na yan? Yan ba ay disappointment? Yan ba ay discouragement? Yan ba ay pagkatalo? Lord God, alam namin, Lord, you can recover. You can restore. You can redeem. Lord, tumugon po kami. May our starting point result, Lord, in life-changing decisions, Lord. Huwag lang po intention, decision po. And hiningi din po namin, Lord, kung kami naman po ay masusi, Lord, God, steadfast in following you, Lord, teach us checkpoints. Ano po yung dapat naming bantayan sa buhay namin? Show us, Holy Spirit, what we have to guard in our life. Ano yung dapat naming bantayan sa buhay namin? Sa aming pamilya, ano yung dapat naming bantayan? Ano ba yung dapat naming bantayan sa aming personal walk? Salamat po for this season. Ihanda niyo po ang puso namin to make the most out of the season, not just materially, but spiritually and emotionally, Lord God. At hinihingi ko po sa bawat isa ngayon, Lord, maging sasama po sa amin sa broadcast, sa replay later on, na magkaroon po kami ng kakaibang Christmas 2024, Lord. Magkaroon po kami ng kakaibang karanasan na magpapabago po ng buhay namin towards the better, Lord. Tinatanggap po namin yan. Lagyan niyo po kami ng excitement sa aming mga puso sa pagbabagong mararanasan namin ngayong Kapaskuhan na ito. Yan po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus,
Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Yan. Sige po. So, mga kapatid ha, starting point, checkpoint, 13 point tayo. Amen. God bless po. God bless.